Isa sa mga pinakapopular na pangalan ngayon sa larangan ng collegiate sports ay ang pangalang Nitura. And today on the scorecard, kasama natin ang isa sa mga pinakamagaling na manlalaro, one of the top scorers ng NCAA Season 100 opposite spiker ng Letran Lady Knights, Judiel Nitura. Judiel, thank you so much and welcome to the scorecard. At salamat din pala sa pag-welcome sa akin dito sa Letran. Kamusta ka naman? Okay lang po. Thank you din po sa pag-invite sa amin. Okay. Last year, nakilala ka bilang stare-down queen ng NCAA. Saan mo ba nakukuha yung tapang mo at angas mo sa volleyball court? Siguro nasa sarili ko na rin po yung pagiging matapang kasi pinalaki rin kami ng mother namin na and yung daddy namin na hindi dapat nagpapatalo, lalo kapag tama. And kaya lang naman din ako pumatol sa mga nakalaban namin is naunahan kami ng yabang sa kanila. So, ayoko nang ginagalaw yung teammates ko. So, hanggat kaya kong labanan sila, ako yung lalaban para sa kanila if ayaw na lalabanan. Sinabi ko nga kanina, ang pangalang Nitura ngayon, ang isa sa mga pinakapopular na pangalan lalo na sa level ng collegiate sports bilang student athletes. Marcus Nitura, dating player ng Perpetual, ngayon nasa Mapua. Shaina Nitura, isa sa mga top rookies ngayon ng UAAP at syempre ikaw, Judiel Nitura, gumagawa ng sariling pangalan dito sa Letran. Ilan ba kayong magkakapatid at lahat ba kayo mahilig sa sports? Paano ba nagsimula ang lahat? 6 po kami magkakapatid. Okay. 3 boys and 3 girls. Yung tag-tatlo po kami, puro lahat po kami athlete. Simula nang naglalaro po kami, parang sa amin na po talaga eh. Nasa dugo na namin kasi athlete yung father namin. Hindi rin kami parang pinush ng kahit sino or parents namin na, o sige, ano mo yan. Kahit parang hindi naman sila yung talagang pumitpit sa amin na, parang, sige, gawin mo yan kahit di mo gusto. Nasa amin na po talaga na gawin yung gusto namin gawin na sports. And dun kami parang mas nag-i-eager na mag-excel lalo. Kasi ginugusto namin kung ano yung ginagawa namin lahat. Pang-ilan ka ba sa 6 na magkakapatid? Pang-apat po. Pang-apat ka. Si Cyrus, Pang-tatlo po. si Shaina naman. Si Shayna po yung pang-5. Pang-5. Okay. Bilang magkakapatid na Nitura na magaling sa lahat ng sports, volleyball at basketball, paano nyo ba minomotivate yung sarili nyo? Sobrang saya po and nakaka-proud din po kasi nagagawa po namin yung bagay na dati lang namin pinapangarap. And yun, nagpe-payback naman lahat kasi pinaghihirapan namin ng sobra. And sabi nga ng mother namin lagi, kung hindi ka magbibigay ng effort sa training and kung saang bagay, hindi mo makukuha kung nasaan ka man ngayon. So yun lang lagi pinangugutan namin and yung father namin na wala na din. Judiel, kwentuhan man kami, paano ka napunta dito sa Letran? Nakita lang po ko ni Coach Mike sa sa ODL. Kasi po, galing po ako Adamson. Okay. Mag-stay sana ako doon. Kaya lang, nung time na naglaro ako sa ODL, Ano yung ODL? One Day League. One Day League? One Day League po. Ibig sabihin Saan yun? Hindi ko na po tanda. Pero kasama po yung Letran doon sa ODL na yon, which is Okay. kung saan ako nakita ni Coach Mike. Wow. After nung nakita po ako ni Coach Rene, sinabi niya po agad kay Coach Mike na parang may player dito na gano'n. Tapos doon na po niya ako nilapitan, kinausap kung paano mangyayari. Hanggang sa si mama na yung niligawan niya. Okay. So lumalabas pala, isang araw lang yung kinailangan mo para mapabilib yung coach. Ganon. Ano ba ginawa mo nung One Day League na yun? Kalaban ko po yung Letran. Talaga? Kalaban ko po sila. Tapos sa Letran ka napunta? Syempre po, kung iisipin din natin, may mga kapatid ako na kasama, which is si Shaina. Yes. Yung pinaka-punot dulo talaga ng lahat ng yun, kung bakit nag-push din ako sa Letran, is para hindi rin maisip na sumasabit lang ako sa kapatid ko. Yung pangalan niya is may pangalan na talaga siya ever since. Okay. Ako po yung Ganun pala, okay. naiiwan din.
hanggang sa may opportunity na dumating sa akin, which is kay Coach Mike. Doon ko po parang kinuha yung lakas ng loob ko na, ma, dito na lang ako sa Letran. Eh, si Mama ayaw po sa Letran kasi parang hindi daw po maayos. Tapos sabi ko, ano yan, ilalaban ko yan kasi Letran yan eh. Diyan ko din parang sinabi na kaya kong gumawa ng sarili kong pangalan ng hindi ko na kinakailangan ng ibang kapatid. So talagang pinili mo itong Letran. Talagang linaban mo na dito ka mag-aaral at stay. Okay. Siyempre, kailangan ko gumawa ng sarili kong pangalan and hindi ko papatunayan sa ibang tao na dahil lang nandun ako sa Adamson is dahil kay Shaina or kahit kay Kio Marcus. Wow. So now, nandito ka sa Letran. Sinabi nga kanina ni Gia na ang turo sa inyo ni Coach O, it's not just about yung sports. Dapat yung ano rin, yung character nyo Yes. rin at yung gagawin nyo after your volleyball career. Anong tinitake mo na course dito sa Letran? BSB Marketing po. Marketing. Kung hindi ka player, ano sa tingin mo yung gagawin mo? Siguro, parang mas ipupush ko yung maging coach. Wow! If So ever may na. interest ka pala maging coach, ha? Wow. Kasi parang parang gusto ko din na may matulungan na ibang bata na galing lang sa start. Kasi doon nga yung parang nakaranas din ako na minamalit ng bawat ibang tao. Okay. Which is mag-help ako sa kanila para mag-improve. And syempre, hindi lang basta sa skills, dapat sa ano na rin, attitude, character ng player. Okay, kinikilala ka bilang stare-down queen ng NCAA. Saan ba nakukuha ni Judiel Nitura ang kanyang tapang at yung pusong palaban mo sa loob ng volleyball court? Nasanay na lang din po kay Coach O. Mas ginugusto ko po siyang pakinggan kahit sobrang yung ibang tingin sa kanya parang OA na. Pero para sa akin okay siya kasi dun ko siya nakikita na mas gusto niya mag-improve kami. Okay, Judiel, sino ba yung mga players o team sa NCAA na talagang nag-motivate sa'yo at hindi ka pumayag na matrastokan ka or yung teammates mo, ano ba yung may ikikwento mo? If sa teams po, siguro yung Perps ngayon. Okay. Kasi nung napanood ko po sila nung last week, maganda na talaga yung ginagalaw nila eh. Talagang alam nila kung paano sila kikilos as a team. So nung nag-aaral ako nung time na nanonood ako, parang nakikita kong parang sobrang sobrang grabe na sila, yung improvement nila. At saka yung middle din, si Bedanya, yan yung parang tina-target ko rin sa lahat. Kasi siya yung highest pointer po ata sa Perps. And yung isang open hitter, which is inaaral ko rin. Si Umipon? Yung rookie po. Yung rookie po yung maangat ngayon sa kanila. Alam natin sa volleyball, hindi nawawala to at nagbibigay rin ng kulay sa laro, yung trash talkan sa net. Ano ba yung pinakamalalang trash talk moment na experience mo dito sa NCAA at ano ang ginawa mo? Last season yung EYAC at saka yung Mapua. Okay, ano nangyari doon? Yung sa EYAC, syempre di talaga ako pumayag na iabangan talaga yung isa sa teammates ko. Anong sinabi? Ano lang parang asar lang talaga siya, pero kahit wala pong sabihin. Pero makikita mo sa actions nila na nagyayabang talaga. Doon ko siya parang napatulan. Kaya ko sila pinalakpakan. Kasi hindi nila na-block yung papaluin ko. Okay. Tapos yung sa Mapua naman po, sila yung tinuro ni Roxy, which is parang off na po talaga kami nun. Doon lang ako parang humugot pa ng lakas na, sige, abangan mo kami ha. O go. Adi, ayun. Pinatulan ko na din.
Well, I think ano naman sa isang team, kailangan ng balance, di ba? Kailangan, sa basketball nga, kailangan ng enforcer or yun nga, yung matapang. At para sa Letran, I think yun yung isa sa mga pinoprovide mo, isa sa mga roles mo. Okay, para sa aking huling tanong, Judiel, ha? Kasi syempre, umabot na kayo sa finals last season. This year, yun na yung expectation. Letran is one of the contenders. Para sa'yo, ano yung nagbago sa Letran Lady Knights that this time, kaya nilang makamit yung championship? Siguro nagsistart siya sa coaches namin. Kasi nagmula talaga sila nung time na si Coach Orin talaga yung pumasok sa amin. Parang na-build talaga yung character ng bawat isa sa amin. And doon naging mas naging maayos kami as individual and as a team. Susunod lang din kami. And doon namin parang mas lalong i-guide yung mga bata sa loob para mas lalong umayos. And by the time na sila naman yung tumatanda na and sila na yung nagiging ates, alam na po nila kung paano i-handle yung team para hindi magwatak-watak and maging maayos lang lahat. So ayan po, isa sa mga leading scorers ng NCAA at ng Letran Lady Knights and possible future coach